Hello guys, good day sa lahat. Ngayong araw, bibisita tayo kina Jojo at Herlin. Samahan nyo kami sa magiging biyahe natin na ito. For all the time that you rain on my parade, and all the flowers you getting, you sing my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. And I think I'm crying on my own, well I am. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still carried on. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on. And I think you should miss something, I don't wanna fall back. Maybe you should know that my mama don't like you, she likes everyone. That I've never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know that I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Cause if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Dito na po tayo ngayon kina Jojo at Herlin. Okay, thank you, God bless. Dito na tayo at mabuti na lang hindi pa bumabagsak yung ulan kasi madilim na naman po yung langit. Siguro dahil din sa ilang araw na binigay na init, ngayon naman siguro baka bibigyan naman ng ulan. Maswerte dito mga bayan yung mga tanim na palay kasi sagana sila nitong taon na ito o pagpasok nitong taon na ito sa tubig kasi puro ulan talaga. Kaya yung mga ano dito, yung mga tanim na palay talagang ang lulusog talaga, ang gaganda ng bunga na ibinigay kasi nga dahil nga sa kauulan. Tapo, ba't kinakain mo yung lipstick? Hindi yan kinakain. Pasok tayo. Pasok po kayo. Saan ka pupunta, Telpa? Po, kararating lang po namin. Saan kayo galing? Sa bundok po. Sa bundok? Ano po ng ulingin na naman. Ulingin? Baka naka-lipstick si si Ate Herlin Talaga naman. Parang alam na alam yata darating tayo ngayon. Kamusta? Ano nangyari? Ano nangyari sa lakad natin? Ha? Nagkargala ko si Jojo ay. Sinong nauna sa inyo? Ako, tapos na ako kahapon. Okay, si Jojo hanggang ngayon ba? Opo. Hanggang kailan ba siya may dala o may menstruation? Siguro po ay Martes wala nang yan. Ano yan? Ano yun? Sa Martes po baka wala na. Lunes, Martes, okay. Kasi Miyerkules yung pwedeng susunod na schedule ninyo, no? Halika na, Jojo. Kasi binabase namin yung para isang lakad, mga bayan. Pero okay lang naman. Kumbaga kasi na-delay din yung check-up ni Commander kasi nga dapat check-up niya nung Wednesday. At kasi nga sinasabay na namin para isang lakad kasi ang layo po ng Daet para isang anuhan lang. Tapos yun nga na-delay yung check-up niya. Tapos nung ngayon Saturday ay hindi nga din natuloy, so na-postpone ulit yung check-up ni Commander. Kaya sa Miyerkules na lang kumbaga. Pero dapat din nung Miyerkules yung yung check-up din. Pero okay lang naman yun, okay lang naman daw sabi ni Commander. At wala namang magagawa kasi nga hindi po biro dito sa lugar namin yung magpabalik-balik ka ng ganun kasi ang layo po. Pupunta kami ni Commander tapos next day pupunta na naman kasi kasama dadalhin naman natin sila Jojo at Herlin. Ang layo po kasi. Kaya isahan lang talagang maglalaan ka dito ng araw sa lakad. Isahan lang talaga dapat. Ewan ko ba kung ba't ganito tong kalayong lugar natin? Hindi ba ito pwedeng ilapit-lapit? Alam nyo, Jojo Herlin, sa totoo lang, every time na pumupunta kami dito ni Rans, nag-uusap kami, bakit kaya halos every other day tayo dito pumupunta, hindi lumalapit itong lugar na to.
Kung pumunta kami dito, lagi namin sinasabi ni Rans, parang ang layo. Ganun, parang ang layo. Tapos sabi ko, parang hindi lumalapit ito. Di ba, usually ang nangyayari kapag pauli-uli ka sa isang lugar, nasasanay ka na, malapit na para sa'yo. Pero tong lugar talaga nila JJ at Herlin, hindi talaga lumalapit. Kahit anong balik namin dito, ang layo pa rin. Pero masaya naman kami pag nag-travel kami papunta dito. Siyempre, lalo na kapag ganito yung panahon. Oh! Kala ko kung sino ito nandito sa likod ng pinto. Ba't tatago ka dyan? O labas ka, baka hindi ka makalabas. Oh. Ganda-ganda pati ng damit mo, bagay na bagay sa kulay mo. Yellow green tapos biro lang. Kamusta naman kayong dalawa? Okay lang. Kamusta ang therapist? Nakausap nyo na? Tatapusin na po talaga yung paglulukad. Kailangan tapusin yung paglulukad. O anong plano ninyo? Hintay na lang po namin. Gusto nyo talaga doon. Kaya antayin nyo, tatry nyo, kumbaga, sabi nyo nung nakaraan. Opo. Eh di ang gagawin Kasi na. nga po, pag sa Ate Yuli po, pag dumating din yun, ito po, so paano na yun? Di sabay sila. Tig-isa sila sa inyo. Siyempre, mauna si Ate Yuli, bawa. Pero kagaya nga na sinabi nyo, gusto nyo itry muna yung dati nag-therapy sa inyo. Kaso nga lang, kapag ba natapos ba yun, nagkausap ba kayo? Hindi. Hindi nyo nakausap? Yung alin po? Yung therapist? Hindi mismo ninyo nakausap? Nakausap po namin dati yun. Pero ngayon? Hindi po, yung pamangkin lang po. Yung kontak lang dito? Opo. O dapat kinausap nyo kayo mismo nakapag-usap? Para nasa ganun. Diba sabi ko kaya Talpad at kausapin nyo? Kasi nga, dapat kayo mismo yung kausap kasi kayo yung magpapaservice. Ay, opo. Ano ko naman po sa atin Mercy. Nakaka-chat ko naman po sa atin Mercy Joy. Si Ate Mercy Joy, yung nagiging way ng kontak doon. Opo. O dapat ang ginawa ninyo, hiningin nyo yung kontak kay Ate Mercy Joy para kayo mismo makipag-usap. Ay, ayun ko po. Ito, wala lang pa tayong cellphone. Sinong walang cellphone? Ano po ng tita niya? Yung therapist? Oo, Paano sila nagkakausap? Sa ano lang po, sa anak lang po ata. Kumbaga pumupunta doon. Opo. Pinapasabi lang, ganun. Opo, ganun po. Okay. So, Kaya hindi ko rin nakakausap. maganda sana kung nakausap ninyo, ano? Kasi pwedeng, masabi ninyo kung ano talaga yung schedule na pwede, kung anong araw ba siya pupunta dito, ganun. Kasi ang hirap yung parang humuhula ka lang kung kailan siya darating. Diba? Maganda yung may malinaw kasi na usap. Okay, basta magsabi kayo sa amin kapag na-therapy kayo. Ano? Para nang sa ganun, baka pag bigay ulit ako sa inyo para naman sa next schedule ninyo. Opo. Ano? Ganun ang gagawin natin, ha? Okay lang ba yun sa inyo? Opo. O anong pakaramdam mo at nung Miyerkules na dapat biglang naging ganun? Hindi ka naman nasad. Ano po, ako po. Oo. Nahinayang po ako. Kasi nga, napakaganda ng init nun. Kaya nga sabi ko nga kahapon sa live ko, kung kailang maganda yung panahon, di ba? Kasi ang ganda talaga po ng panahon ng Miyerkules na yun. Walang kaulan. Walang kaulan-ulan, maghapong init, di ba? Sayang nga, sabi ko nga nakakapanghinayang kasi baka sa susunod ng Miyerkules, wag naman sana, baka umulan naman. Kasi dito, unpredictable talaga po ang panahon dito. Hindi mo dito masasabi ang panahon kung kailan uulan, kailan iinit. Unlike sa norte, talagang pag uminit, tag-init na talaga yon. Dito, kahit tag-init, umuulan pa rin. Kaya unpredictable talaga dito ang panahon. Kasana naman, wag naman umulan sana sa Miyerkules. Yun lang yung prayer ko. Sana wag, para na sa ganun safe travel tayo. Tapos, pwede pa kayo makapamasyal. Diba? Parang tonto si Gigi pag sinasabi kong pasyal, ha? Sa inyo gustong kumain? Kakain tayo sa pag ano nyo. Sa inyo gustong kumain? Saan ba yung hindi nyo madalas nakakainan? Sa plato? Saan?
Sa dahon ng saging? Sa bao. Sa bao? Joke. Saan yung hindi nyo madalas na nakakainan at kakainan natin? Saan nyo gusto? Sige, magbanggit kayo. Ano bang alam nyong... Sa Jollibee. Hindi pa kayo nakakain ng Jollibee? Nakakakain na po, pero hindi po ako nakakapunta. Oh, Si Jojoy lang po. tinitake outan ka lang. Gusto mo doon? Na experience. Gusto mo mag-arkila po tayo ng mascot? Para magpasaya sa inyong dalawa. Gusto nyo? Ha? Pag na ho. Wag na. Basta kakain na lang tayo. Napakasimple ng gusto nila. Ang inaano ko kasi yung mga kainan na hindi pa nila talaga na pupuntahan, 'di ba? Pero yun daw yung nasa isip nila, yun yung gusto nila. So, syempre, ano nga naman 'yan, childhood 'yan, 'di ba? Hindi ka naging bata kung hindi ka nakaranas kung hindi ka naghangad na kumain sa Jollibee. Tama ba ako? 'Di ba? Hanggang ngayon 'yan, 'di ba? Kami mga 90s, kami mga millennial, talagang hindi pwedeng papangarapin namin ng mga kain man lang sa Jollibee. O hanggang ngayon yan, nasa Gen Z, talagang ano pa rin yan, hangad pa rin ng mga bata yan. Ay, ikaw ba, Joy? Sa McDonald's gusto mo? Hiwalay kayo. Si Erling kumakain sa Jollibee, ikaw sa McDonald's. Gusto mo ba? Ha? Nung last time ba saan tayo kumain? Tanda nyo? Sige nga, kung may nakakatanda sa inyo, sige nga. Hindi mo alam. O, tanong mo, kain kayo ng kain, hindi nyo alam yung yung kinakainan nyo. O, ikaw, Herlin. Saan? Ano po, limot na. Limot na. Siya, Telpa, saan tayo kumain nun? Ayan. Basta na lang pumasok sa kainan. Oh. Basta kumain ng busog. Ayun na yun. Basta't kami, wala na kami pakailam kung saan tayo kumain, basta't kami busog. Ganun ba yun? Sa tayo sa Shakey's tayo nun kumain. Tama ba, Rans? Paborito natin kainan. Shakey's. Doon tayo kumain. Nandito na si Kuya Riel, ano yan? Bayawak! Opo. Nakita pa lang kayo. Kakakita lang namin ng bayawak kanina doon sa kalsada. Yan na ba yan? Saan yung nakahuli nun? Sa bundok po Sino nakahuli? Kuya Riel? Ang grabe si Kuya Riel. Ano pala ito si Kuya Riel? Pwedeng maging Tarzan ito. Ang daming alam gawin sa bundok. Di ba? Manghuli ng isda, mag-uling, magkupra. Magkukupra din si Kuya Riel. Marunong din siya. Tapos, yan, manghuli ng mga bayawak. Nakatikim na kayo niyan. Hindi po ako nakain. Pero ngayon, kakain ka. Hindi ho. Bakit? Ayoko ho. Si Jojoy ho nakain. Kumakain ka, Joy. O sige nga, sa mga viewers natin na nakatikim na ng bayawak, tama? Bayawak, i-comment nyo sa baba kung nakatikim na kayo, kung anong lasa para sa inyo, kung ano naging luto ninyo, yung mga taga-probinsya dyan, di ba? Ako parang, ha? Masarap daw po. Para daw po manok. Masarap. Parang manok. Ito dapat pala, Jojoy, laging ganyan na lang ulam nyo. Kasi yan yung mas... Ewan ko kung madaling hulihin yan, di naman natin kasi na-experience kung paano hulihin yung ganyan. Ano po, may bitag po. May bitag? Sinasadya talagang hulihin, hindi yung parang napadaan lang. Hindi po. Talagang may bitag. Kapag gusto mo talagang makatikim, talagang lalagyan mo siya ng bitag. Ganon. Okay. So yun, i-comment nyo dyan kung totoo ba yan sabi ni Jojoy, lasang manok daw. Ewan ko kung ano. Pero ako parang nakatikim na ako unang beses yata o 2 beses. Pero masarap nga siya, masarap. Pero since na kasi kami ngayon, Adventist, bawal na kasi kami ng mga ganyan. Pero nung Catholic pa ako, nakatikim na ako niyan. Ang hindi ko pa natitikman yung ahas. Yun. Sino nakatikim na sa inyong dalawa? Ako, sawa. Ikaw? Oo, Sari-sari mga tinitikman nyo. Sawa, tapos bayawak. Kami ho nila dinanain ho ng sawa. Sawa saan yan? Sa Quezon? Kahit dito ho. Kahit dito? Nakakahuli po si Kuya rin minsan. Grabe si Kuya Ariel, pati pala saway na huli nito. Pag meron kayong mga sawa-sawa dyan sa mga bahay nyo, kontakin nyo po kami at meron kami dito mga huli. Kontrata na lang po tayo kung magkano presyo. Di ba kasi sa mga bahay-bahay, alam niyo yun, yung nasa kisame, takot nilang kunin, di nila kayang kunin. Tapos tumatawag pa sila ng mga talagang maghuhuli nun. So si Kuya Ariel pala marunong manghuli.
Anong lasa naman? Masarap mo. Ano naman ang kalasa? Parang manok. Parang... Puro manok ka, ang kalasa. Grabe. Sige, pero totoo siguro. Totoo. Ewan ko sa katingin na siguro ng asawa to. Siya na? Anong lasa? Isang manok lang. Mas maligat sa manok. Mas maligat sa manok. May mga buto-buto ba yun? Oo. Yung parang pinakang ribs niya, no? Yung tama ba ko? Ang gitna. Oh, gitna. Spinal. Parang spinal cord niya. So, grabe. Yan ang hindi ko pa natikman. Pero nakatikim na ako ng bayawak. Parang, hindi ko lang talaga matanda, pero parang isang beses. Hindi ko siya masyadong malasahan. Hindi ko ma-identify kung lasang manok. Kasi nga sobrang anghang nung ginawa na yun nung kaibigan namin na natikman ko nung Catholic pa ako. Pero masarap nga talaga. May isa pa akong gustong itanong sa inyo. Yung aso ba, nakakain na kayo? Hindi ho. Ayoko. Ha? Ayoko ho. Mabuti yun kasi ako hindi ko itatanggi, nakatikim na din ako, bata ako noon. Sobrang init sa katawan. Basta mainit. Tapos alam niyo yun, dito kasi sa Bicol, alam niyo yun, yung mga mainginom kasi dito nung bata ako, may mapulutan lang sila, pati aso, kinakatay nila ganun, pero hindi naman dapat, di ba? Hindi naman dapat na inuulam ang aso. Lalo na yung mga aspin, di ba? Na pag-alagala dyan kung ano-ano kinakain yung mga yan, tapos pupulutanin nila ganun. Pero ako hindi ko itatanggi na nakatikim na ako noon. O mabuti kayo, hindi kayo nakakain ng ganun. Hindi ho. Ayoko. Mabuti. Kapag ganyan, anong luto ni Kuya, sino nagluluto siya? Talpas Kuya Ariel? Kuya Ariel po. Aba, lahat si Kuya Ariel. Ang galing naman talaga ni Kuya Ariel. Isang huwarang ama. Ang daming alam gawin. Yeah? Siya pa magluluto pala. Anong luto niyan? Ano po? Gata po. May sili po. May maanghang. Pwedeng adobo sa gata. Yun na nga po. Yun na nga, adobo sa gata, ano? Opo. May nabasa ako sa comment section. Akala ko kasi, nakalimutan ko lang na pag-usapan na yata natin noon ito. Nasabi ko kasi, nung nakahuli ng isda sila Ate Alpha nung nakarang araw na marami, tinanong ko kung anong luto, gagataan daw. Na sabi ko, taga Bicol na kayo kasi mahilig kayo sa gata. Na hindi ko matandaan na pati pala ang Quezon mahilig sa gata. Oo. Ano? Nabasa ko lang yung sa comment section. Nasabi nila Marcos pati sa Quezon, ganun din. Totoo po yan. Totoo pala. Kami nga ho lagi yung gata. Sabi ko kasi paborito yung gata. Paborito din. Kasi sa Quezon, palibot pa din naman kasi ng nyug, di ba? Opo, mangangawit ko lang. Kapag talaga po nasa lugar ka na palibot ng nyug, kagaya dito sa Bicol, Sangkalumingon, may nyug talaga. Ayan talaga yung siguro naging kasanayan na ng mga ninuno pa noon na luto. Kasi nga yan yung meron na panluto dyan. Unlike naman sa norte na talagang ang hilig naman nila. Alam ko may marami tayong Ilocana na viewers. Alam ko ang hilig nyo parang si Commander, bagoong. Diba? Lahat na nang naluto may bagoong, ganyan. Ano naman, kumbaga kasalungatan naman dito sa amin. Na kapag kami nagluto ng ginataan, medyo hindi sila sanay. Kapag sila naman nagluto ng may bagoong, kaya naman natin kainin, ano. Kaso nga lang, nandun pa rin yung kumbaga mas pabor sa iyo yung ginataan kasi nga Bicol ay ganun. Okay, may kakamustahin pa ako sa inyo. Kamusta si Papa nyo? Natuloy? Hindi ko po sure. Kailan ba? Bukas po sana. Kaya lang wala pa na po akong cellphone. Walang cellphone si? Ako po lang po pamili po ako kay tatay. Bakit ano nangyari? Ano nangyari sa cellphone mo? Gusto ko na pabili yung bago. Bakit? Pasira-sira na po yung cellphone ko. Ayaw na po mapindot. Nasaan ba cellphone mo? Sa'yo ba yung kulay pink na yan? Minsan lang po yung nagahang. Minsan nagahang. Kunin mo nga, Joy. Minsan hindi ho. Sige nga, kunin mo nga yung cellphone ni Ate Helen mo. Kanino ba ito? Akin po. Sabi mo, iyo. Di ba ako naka-provide? Ano. Bakit ano ba ito? Mabagal? Oo. Mabagal na, nagahang o ano? Ha? Nagpapabili naman ako kay tatay. Ano sabi ni Papa mo? Oo, bibili na ako. Bibili ka daw? Napakabait din naman talaga ni tatay.
Siyempre, ito lang kasi yung libangan nila. Ito lang yung meron silang para hindi mainip. Di ba ang pagkakatanda ko, bigay pa to ni Kuya Paul? Oo. Dalawa kayong binigyan, di ba? Oo. Nasaan ni kay Joy? Okay pa naman. Okay ba? Okay pa? Okay pa naman daw. So, ito, memorable to sa inyo, ha? Bigay ito sa inyo ni Kuya Paul kahit na masira man o ano, kahit na hindi na gumagana, itago lang ninyo ito, ano? O kung magagamit pa naman kahit bilhan kayo ni Papa mo, sabi mo nga, ano pa rin, kumbaga nandyan pa din, ano? Kasi ito ay galing kay Kuya Paul to, ano? Alam nyo ba ako, ganito kasi ugali ko, i-share ko lang din sa inyo. Ako, yung tao na kapag may ibinigay sa akin, ay lalo na kapag kaibigan, pahalagahan ko yun. Ha? Ganun dapat tayo, ano? Kagaya na lang nung kaibigan ko, halimbawa ko lang sa inyo. 2017, binigyan niya ako ng sombrero. Na umabot yun ng 23, nasa akin pa yun. Kung hindi lang luma na talaga ng sobra, ganun. Kahit may humingi sa akin nun, hindi ko ibinibigay. O kung gusto mo, kung talagang gusto mo magkaroon, di mabigyan nila ako sa inyo pambili, bumili ka. Pero itong ibinigay sa akin ng kaibigan ko, hindi mo ito pwedeng ibigay sa iyo. Kasi nga, bigay lang din to sa akin. Ganun. Kaya dapat ito ay pahalagan nyo rin. Ganun din, ano? Ganun naman po ako. Dapat ganun tayo para matuwa sa atin yung mga nagbibigay, di ba? Kasi kapag nakikita nilang iniingatan natin isang bagay, matutuwa sila, di ba? Sarap sa pakiramdam kaya nun. Kung ikaw nagbigay ka kay Rans, binigyan mo si Rans ng binigyan mo si Rans ng tibak, halimbawa na lang. Halimbawa na lang. Binigyan mo si Rans ng tibak. Lumipas ng 4 na taon, nakita mo suot-suot niya pa rin. Di ba nakakatuwa yun? Pero medyo nakakadiri ngayon. Ba't tumatawag? Boyfriend ko. Sino ito? Sino ito? Ha? May tumatawag mga bayan. Boyfriend ko nakasulat. Sino ito? Kanino? Kanino ito? Hindi, maming kayong dalawa. Kanino to? Boyfriend ko. Sino nakabat boyfriend ko nakasulat? Hindi ho Ha? Hindi ho ang boyfriend ko. Hindi, totoo. Ito nakasulat. Boyfriend ko. Si kanino? Sa ito, Joy Joy? Oo. Sino ito, Joy Joy? Kilala namin, hindi. Pinsan ho namin yan. Pinsan, boyfriend ko nakasulat. Ha? Joy Joy, maming ka, meron na ba? Ha? Meron na ba o wala pa? Di ba sabi ko para tayo magkakapatid, dapat wala kayo nililihim sa amin. Ha? Wala pa ho. Sino yung tumatawag na yun? Makakupin sa namin. Hindi nga, boyfriend ko ngayon nakasulat. Ayan, oh. May nga ako. Christian boyfriend ko, sino yun? Si Tito po. Sasagutin ko, ha? Sige po. Hindi ito, Tito, boyfriend ko nga eh. Antayin natin. Huwag mong tingnan. Tito ba yan yung bata-bata nito? Hello po. Pinsan po namin. Hello po. Hello. Hello. Tinan nyo. Tito ba yun? Pinatay nga niya kasi nakita niya ako. Paano naging tito yun? Mamaya mag-aaway kayo nitong boyfriend mo na to, sigurado. Baka akala niya boyfriend mo din ako. Mag-boyfriend ka na lang, may bigote pa. May bigote yung boyfriend ni Jojo. Boyfriend ni Jojo may bigote. Wala tuloy. Hindi, ano yata yun? Tito yata nga, tito. Pero bata yung may hawak. Pinsan nyo? Opo, anak po yun. Anak. Nagulat siya ako sumagot. Sabi niya, hala. Tapos tumakbo na. Okay, so ano naman, wala naman. Wala pang boyfriend si Joy Joy. Pero
Mali natin soon, magkaroon na. Yeah. Ilang taon na ulit si Joy Joy? 23 po. 23, ikaw? 25 po. 24? 25? Opo. Nasa age na pala talaga sila dapat ng, kung walang dito, lagi lang nasa bahay itong dalawa na to, sigurado ako may boyfriend na itong dalawa na to. Di ba? Sa edad naman na 25, 24, normal naman na yun. Di ba? Yung iba nga dyan, 14 years old, 13, may boyfriend, girlfriend na. Oo. Di ba? Parang yung binablog natin dati, di ba? Si Mark tsaka si Catrice. Sa edad na 14 years old, may anak na. 13 yata yun. 13 ba? 13 years old? Okay, 13 years old, may anak na. Pero wala naman sa inyo nagpaparamdam. Yung totoo. Yung totoo kasi, sabihin niyo sa amin, tinan mo, tinuturo ka ni Joy Joy. Sino yung nagpaparamdam na yun? Patay ba yan? O ano? Hindi yung totoo, Herlin, sabihin mo sa amin. Siyempre maging ka din sa amin. Transparent ka din. Di ba? Di ba? Sinasabi na nga ni Joy Joy. Sige na, sabihin mo sa amin. Meron ba? Naliligaw lang po. May nanliligaw na. Ang taga saan yan? Taga saan? Hindi ko naman po sinasagot kasi nga sabi natin bawal na po muna. Bawal daw muna. Bakit? Kasi nga hindi pa ako nakakalakad. Kailangan makalakad ka daw muna. Paano kung yung pala magiging boyfriend mo ang magiging inspirasyon mo? Nadamay pa ako dyan, Herlin. Nadamay pa daw si ate mo. Anong bawal ka dyan? Sabi mo kayo. Pwede, siguro. Kasi basta matino na lalaki, pwede mo maging inspirasyon yun. Yung tanggap lahat, di ba? Kaya sabi ko sa kanila lang. Malay mo, isa pa siya sa makatulong mo sa pag-aalalay sa iyo. Sa pag-practice mo. Malay mo, taga dito lang din. Ibig sabihin ba niyan, ini-entertain mo o hindi? Ha? Nakaka-chat ko naman minsan. Nakaka-chat mo minsan, ibig sabihin ini-entertain mo na. Huli. Huli na ito. Huli na ito, guys. Di ba? Pero hindi ka naman nagpupuyat dahil dyan. Ayun yung masama. Baka mamaya magkaroon ka boyfriend tapos mapuyat ka naman. Hindi makakatulong. Basta magsasabi kayo sa amin, ha? Para alam din namin, baka mamaya kilala pala namin yung nanliligaw sa inyo. Alam pala namin na babaero yun. Alam pala namin na manluloko yun. At least masasabi namin, di ba? O kaya naman kung taga sa inyo, kikilatisin namin, kakaliskisan namin. Pupuntahan namin. Si Dido ka ba talaga kay Herlin? Halika, sumama ka sa amin. Alalayan mo siya araw-araw mag-practice. Gustong gusto ni Herlin siguro. Galaw ka. Galaw. Ano ba ibig sabihin nun? Nung isang araw ko pa yung naririnig sa'yo. Ano ibig sabihin nun? Ano yun? Parang Ano yung ibang term nun? Galaw ka, parang loko ka, parang ganon? Parang nakakahiya ako ganon. Okay. So, yun pala ibig sabihin nun. Okay, so hindi naman yata kayo pinagbabawalan ni Ate Alpha, ano? Okay, by Merkules, Lunes, Martes, Merkules. Ilang araw pa ba antayin natin? Linggo, Lunes, Martes, Merkules. 4 na araw na naman, mga kabayan, ang kailangan nating antayin. Naiinip talaga ako kung pwede ko lang hilahin yung araw. Kung pwede ko lang sabihan si Brother Ronnie na, Brother Ronnie, araw-araw ka mag-steam. Araw-araw ka mag-schedule lang steam kasi may dadalhin ako dyan sa iyo. Kaso nga lang, wala tayong magawa kasi Merkules, Saturday lang talaga yung nag-schedule sila kasi nakakapagod nga din naman yung dinadagsa kasi ng tao dun. Kaya kailangan sa Merkules sana naman wala nang ibang maging hadlang. Wish ko, ano? Na wala na sana. Tuloy na sana. Sino ba naman? Sabi nga ni, hindi ko napapangalanan, pero may nag-message sa akin nung afternoon live ko. Sabi nga daw, baka naman ayaw nila Jojo at Herlin. May sponsor kayo na nag-message sa akin. Isa rin sa nagtulong sa inyo noon, na sabi niya, baka daw ayaw ninyo. Gusto ko talaga namin, kaya lang yung nagkakataon ngayon po baga. Kasi baka iniisip nila,
Di ba dati nagkaroon din tayo ng ibang ng ibang reason, meron din sa amin, meron din sa inyo. Kaya hindi tayo natutuloy. Sabi nila baka ayaw nyo daw. Hindi ko gusto nga namin matuloy na yun dati. Kaya lang po bagay na ulam po baga saka kakatoon. May miss nga po. Pero ano sa tingin nyo, parang sabihin nyo mismo sa kanila, gusto nyo ba talaga ma-therapy o hindi? Ma-steam? Gusto po talaga namin ma-steam. Ayun nga din ang sabi ko sa kanya. Kasi sabi ko, sa nakikita ko po kasi, nung sinabihan natin sila Herlin at Joy nung araw na sabi kong itutuloy na natin yung steam nyo, nakita ko naman sa inyo na masaya kayo, di ba? Opo. Kaya, Gusto nga po namin talaga yun. kaya nga sabi ko sa kanya, malabo po siguro na ayaw nila. Sabi ko, gusto po nila kasi nakita namin na masaya sila ay nung sinabi namin. Talaga nagkakataon lang po talaga na ganun. Na pinapaliwanag ko din kasi baka mamaya ma-disappoint sila na baka sabihin gumagawa tayo ng paraan tapos kayo ayaw nyo. Ay sa Merkulis, baka tuloy na po talaga yun. Okay, so yun, malinaw sa kanila mismo nang galing na hindi po nila ayaw, gustong gusto nila. Sino ba naman na ayaw dun sa ikagagaling mo, di ba? Opo. Sa may chance na gumaling kayo. Kaya nga, Wala nga ayaw dun. Siyempre, lahat naman gusto, lahat na may karamdaman gusto gumaling. Okay, so yun lang naman na gusto ko kasi kay Herlin mismo manggaling. Kasi baka mamaya hindi rin ako paniwalaan. Baka sabihin, pinagtatanggol ko lang sila sa sponsor. Baka sabihin, pinagtatakpan ko lang. Ganyan. Sa kanya ayan, na po totoo mismo. po talaga. Ay, gusto po talaga namin. Okay. Nung baka po hindi sundot po sana baga yun. Kaya nung nagbaha, nagkasakit si Kuya Ran. Tapos, nagpa-Quezon kayo. Oo. Nagkaroon lang talaga ng mga ibang reason, ano? Hindi kung ano namang Nagkakataon lang. nagkakataon lang talaga. Kasi kung ako nga tatanungin, sabi ko nga, sa nakita ko sa kanya, gustong gusto. Di ba? Gustong gusto. Masaya nga. Kaya nga sabi nga din ni Ranso nakaraan, hindi malabong ayaw nyo kasi nakita namin yung ngiti sa inyo yung sabihin namin yun. Tsaka po gusto niyo po talaga ni Jojo tsaka ako. Gusto nyo rin talaga. Okay, paano pala ang mga bata kung kasama si Ate Alpha sa Miyerkules? Paano sila? Sino mag-iintindi sa kanila? Nandito naman po si Kuya Ariel. Dito muna si Kuya Ariel. Hindi makakapagtrabaho muna si Kuya Ariel, ano? Isang araw lang naman po. Isang araw lang naman. Isang sacrifice lang naman, ano? Okay. Tapos, ano bang tawag dito? Magdala kayo, huwag niyo kakalimutan ng pamalit, ha? Kasi mababasa kayo doon. Ha? Huwag niyo kalimutan. Tapos, ano pa bang kailangan niyong dalhin? Bukod dun, wala naman na. Siguro pamalit lang talaga, no? Hindi lang naman siguro talaga yung kailangan. Tapos, o nga pala, wag na kayong magsama ng iba, no? Tayo na lang muna, ha? Opo. Si Ate Alpha, ikaw Jojo, ikaw Herlin, ha? Hindi na nga po. Okay, tayo na lang muna, ha? Kasi nung last time, ay may nagsasabi nga sa akin na sasama daw sa inyo. Kaya nga, sabi ko nga tayo na lang nga po. Kasi Mahirap din mo kasi. ang una-una kasi, wala namang problema sanang kung may gusto sa kanila sumama. Ang sa akin lang kasi ay mas magaan ang sasakyan para sa akin, mas safe kami kumpara kung loaded kami, di ba? Kasi hindi namin alam, baka mamaya may sasama na sa family namin, ganyan, baka may gagawin din sa diet, ganyan. So, ayoko nang isapalaran ang buhay ng ibang tao na loaded kami, di ba? Na mamaya, nandun yung aksidente, na hindi natin ini-expect. Kasi ang sasakyan namin ay hindi naman brand new, di ba? Mas isipin ko yung safety naming lahat, di ba? Okay, so sige, by Miyerkules, tuloy tayo, tapos kakain tayong Jollibee, tapos, ano pa ba, may iba pa ba kayong gustong gawin? Samantalahin natin, yung lalabas kayo, ano pa bang gusto nyo gawin? Mamasyal po. Mamasyal, kung hindi mainit, gusto nyo punta tayo ng Bagasbas? Ano po yun? Hindi nyo alam ang Bagasbas? Isa yung gilid ng dagat na napakaraming taong araw-araw na pumupunta doon para maglakad-lakad, magpahangin, tanawin yung magandang tanawin. Gusto nyo yun?
Sige ho. Pupunta tayo doon? Sige, basta kapag mainit, tapos matapos tayo kaagad na maaga, after natin kumain, didiretso tayo kahit saglit doon, ha? Para makarating naman kayo doon, para masabi nyo naman in someday na pag may nakabanggit sa inyo na alam nyo ba yung ganito, ganyan, nakarating na po kami, di ba? Yung masabi nyo man lang na may napuntahan din kayong iba, hindi lang dito sa bahay na ito lagi araw-araw, di ba? Na mainam naman yung nakakita naman kayo ng ibang malay nyo, nandun pala yung destiny nyo. Yung nagtitinda pala doon ng balot. Oh, di ba? Di ba? Joke lang naman yan. Okay, so abangan nyo yung magiging vlog natin by Monday, Tuesday, Wednesday sa kanila. At sana bigyan tayo ng magandang panahon, ipag-pray nyo din kami para na sa ganun po ay magawa namin yung mga gusto nilang gawin, na ma-experience na hindi nila madalas nararanasan. Tapos okay, magpapasalamat din ako ulit sa mga viewers nila na dahil din sa kanila ay nanonood din sa amin ngayon, dahil nga sa mga viewers ni Kuya Paul, di ba? Kung di naman dahil din sa mga followers ni Kuya Paul na nakapanood sa kanilang magkapatid, ay siguro sa ngayon kumbaga iilan-ilan din yung mga kasama namin sa mission namin. Kaya nagpapasalamat din ako sa dalawa na ito, kay Jojo at kay Herlin, kasi kumbaga binigay sila sa amin ni God na nakilala namin sila. Dumami yung mga kaibigan namin dito sa social media, di ba? Dahil din sa kanila yon. Tsaka dahil din kay Kuya Paul, kasi nga sabi ko nga sa live ko kagabi, pinayagan niya kami na pumasok sa buhay nitong dalawa, di ba? Kumbaga hindi niya pinagkait